What's up, dribblers at mga shooters? Kamusta? Kamusta po kayo? Magbabalik basketball action na si Justin Noyfi Brownlee ngayong nga pong unang bahagi ng June. Ayon mismo yan kay Coach Tim Cone. At ito naman ang sinabi ni Gilas Pilipinas mainstay Dwight Ramos sa kanyang paglalaro para sa Gilas Pilipinas National Team. Tara, sama-sama po nating pag-usapan, talakayin yan sa video ito. Matapos po akong maglambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po tayong updated sa ating pong mga video at lahat po ng ating shoutout. Nasa dulong bahagi lang po ng pityong ito. Malapit na nga po ang pagpabalik ni Justin Noyfi Brownlee sa mga aktibidad ng basketball bilang paghahanda sa FIBA Asia Cup 2025. Sinabi nga po ni Gilas Pilipinas Head Coach Tim Cone ang kanyang inaasahan na magiging 100% fit na etong si Justin Brownlee para makasali sa paghahanda ng pambansang koponan para sa Asian Championship habang nagpapagaling sa kanyang injury na dislocated right thumb na nakuha nga po niya sa nakaraang Commissioner's Cup ng PBA. Nakapagpahinga na si Justin Brownlee dahil All Filipino Cup ang kasalukuyang PBA tournament matapos ang kanyang duty as Barangay Ginebra San Miguel import, at ngayon nga daw ay handa nang sumabak muli sa aksyon para paghandaan ang FIBA Asia Cup na gaganapin mula August 5 hanggang 17 dyan sa Jeddah, Saudi Arabia. Narito po mga sinabi ni Coach Tim Cone sa ulat ni Reventerado ng Spin.ph. Inaasahan namin na magiging handa na siya sa oras ng aming paghahanda para sa Asia Cup, at sa tingin ko ito ay magiging mahusay dahil galing siya sa off ng ilang buwan at siya ang tao na maalaga sa kanyang katawan at maingat sa kanyang timbang, at sa tingin ko magsisimula siya ng kanyang basketball activities around first week or middle of June. Yan nga po ang sinabi ni Coach Tim Cone ng Gilas Pilipinas. Si Justin Brownlee, bago nga po magtamo ng injury, ay galing sa walang pahingang paglalaro ng basketball dahil galing siya sa Indonesian Basketball League sa Pelita Jaya, at matapos yan, naglaro naman siya para sa Barangay Ginebra San Miguel at sa Gilas Pilipinas. Sinabi nga din po ni Coach Tim Cone na hindi siya nag-aalala sa kondisyon ni Justin Brownlee, siguro dahil kilalang kilala na ni Coach Tim Cone ang kanyang resident import na si Justin Brownlee at ang naturalized player ng Gilas Pilipinas na si Justin Brownlee. Narito pong muli si Coach Tim Cone sa ulat pa din po yan ni Reventerado ng Spin.ph. Hindi ako nag-aalala sa kanyang pagpabalik. Sa tingin ko, mas maganda para sa kanya in terms of mentality and physically na nagkaroon siya ng break. Magiging handa siya para sa Asia Cup. Yan nga po mga paglalahad ni Coach Tim Cone patungkol sa kanyang resident import na si Justin Brownlee. At ang Gilas Pilipinas nga po ay sasagupa sa FIBA Asia Cup laban sa Chinese Taipei sa August 6, sa New Zealand naman sa August 8, at sa August 10 kalaban nila dyan ang Iraq. So yan nga po ang ating aabangan kung magiging handa nga ba at kung gaano ang pagpabalik aksyon ni Justin Brownlee para sa ating pambansang koponan na Gilas Pilipinas. And hopefully, siyempre aasahan nating lahat, ikaw, ako, tayo, aasahan natin na magiging 101% ang isang Justin Noyfi Brownlee. At ito, sinabi naman ni Gilas Pilipinas mainstay Dwight Ramos na ang pagsuot ng pambansang koponan jersey ay isang kakaibang pride at isang matikas na motivation na kailangan mo ng extra effort dahil kakaibang feeling ang meron sa paglalaro para sa Gilas Pilipinas. Narito po ang sinabi ni Dwight Ramos sa interview ng DWAR Apante Radio. Alam mo, sa national team, kapag nagsuot ka ng jersey, medyo iba yung feeling at talagang kailangan mo ng extra effort, a little more. So sana makita yan or nakikita yan sa aking laro. Yan nga po ang paglalahad ni Dwight Ramos. Isipin mo mga shooters, no, kung maglalaro ka nga lang sa inter-barangay, talagang iba na yung feeling, barangay pa lang yon. How much more yung i-represent mo yung iyong national team, yung iyong bansa, dala-dala mo yung pangalan ng Pilipinas sa harapan, mga shooters, no. Wag mong titingnan siyempre yung likuran. Mahalaga ron, tinitingnan mo yung dala mo,
yung nasa pangalan ng harapan yung Gilas Pilipinas, talagang dapat mag-double effort. Sinabi nga rin po ng Libangka Hokkaido Guard na ang kanya pong pangako sa tuwing siya ay maglalaro para sa Gilas Pilipinas, dahil sinabi nga niya na maglalaro siya sa pambansang kupunan na nagtutulak sa kanya para lumaban ng gusto, at nang tanungin naman siya patungkol sa papangalan sa kanya ni Adamson Falcon Guard Eli Ramos bilang pangalawa sa pinakamahusay na manlalaro sa Gilas Pilipinas, ito ang kanyang malumanay na tugon. Narito pong muli si Dwight Ramos. Sa ulat pa din po yan at sa interview ng DWAR Avante Radio. Medyo bias ang kapatid ko, pero susubukan ko ang best ko sa bawat laro ko sa national team. Well, kita naman ang pagsisikap ni Dwight Ramos sa laro niya sa Gilas Pilipinas, at sana lang maging consistent siya. Yung tipong lahat ng laro niya ay talagang meron siyang ambag. May ambag siya sa opensa, and most especially siyempre sa matikas na depensa. Yan po yung ating susubukan, at susubukan nga daw po ni Dwight Ramos na kung ano ang kanya pang maitutulong para sa ating pambansang kupunan. Let's see sa mga susunod na laban ng ating pong pambansang kupunan na Gilas Pilipinas. At yan, maraming salamat po sa inyong panonood. Naman po ang inyong maging opinyon. Pag-uusapan po natin yan dyan sa comment section. Ingat and God bless everyone. Adjourn, pero katulad po ng ating nakagawian, bago po natin tapusin ang ating video, shoutout po kina